Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong linggo, lubos na magtataas ang presyo ng gas, diesel at kerosene. At kung magtutuloy-tuloy ang disruption sa global oil supply dahil sa giyera, kailangan ng saluhin ng gobyerno ang napipintong economic shock mula sa tumitinding oil crisis. Ang panawagan natin ngayon ay simple at hindi tingi-tingi. Kailangan ng pag-usapan, ihanda at ipasa ang isang emergency supplemental budget package na sa estima ng aking opisina ay aabot ng 52.8 billion pesos. Binubuo yan ng 12 billion pesos para sa transport subsidy, 2.8 billion pesos para sa agricultural subsidy, at least 38 billion pesos na emergency fund para sa OFW reintegration, repatriation muna at reintegration. Sa transport sector, ang working estimate ng aking opisina ay kung ang average fuel price increase ay nasa higit 10 piso kada litro sa loob ng 3 buwan, aabot sa 12 billion pesos ang dagdag pasanin sa gastos sa krudo. 12 billion pesos ang transport subsidy na dapat pag-usapan ngayon. Dahil yan na halos ang projected cost. Kaso, ayon mismo sa Department of Energy, walang bagong pondo sa 2026 budget para sa fuel subsidy. Ang pwede lang daw gamitin ay humigit kumulang 2.5 billion pesos na continuing funds mula 2025. Mga kababayan, 2.5 billion pesos does not answer a potentially 12 billion peso problem. Kung alam nang bilyon-bilyon ang magiging butas, hindi pwedeng ganyan lang kaliit ang pantapat. Sa agrikultura, ganoon din ang problema. Ayon sa Department of Agriculture, 150 million pesos lang ang available na subsidy funding. Pero batay sa ating estimate, kung magtatagal ang mataas na presyo ng fertilizer, ang additional cost exposure sa sektor ay nasa 2.8 billion pesos. Again, the projected burden is at 2.8 billion pesos at ang meron lang ang sektor ay 150 million pesos. That is not protection. Napakalayo. At sa OFW sector, malaki ang paghahanda na kailangan. Ayon sa Department of Migrant Workers na humihingi na ng dagdag budget, ang kanilang 1.76 billion peso emergency fund ay sapat lang para sa limited repatriation. Kung lalala ang sitwasyon, mangangailangan ng large-scale evacuation at reintegration support. Dapat kasama dyan ang income support at employment programs para sa uuwing OFWs. Kaya aabot ang kailangan na pondo sa 38 billion pesos.